Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses, konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon. Sa linggong ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay tingkil sa issue ng We voice good governance at good policing, no to police abuses. Ang CHR ay lubos na tinanggap ang pagberdik ng ating korte sa 4 na pulis na pumatay sa mag-ama sa Manila sa isang drug operation noong panahon ng kampanya ng drug war ng Duterte administration. Napagtanto ng ating hukuman na guilty ang mga salaring pulis sa pagpatay at pinapanagot sa kasong homicide na maharap sa at aabot sa 10 taong kulong lamang. Ang kasong ito ay grave abuse of authority din at nilalabag nito ang right to life ng isang tao according to our CHR. So yun at so yun yung ating tinungayan topic, yung latest ngayon naberdikan yung 4 na pulis na nakapatay ng mag-ama doon sa Metro Manila sa drug operation nila. So ngayon ang The Critics Promotions at yung ating People's Anti-Crimes Promotion, yung ating Anti-Criminality Promotions, ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Kasi isyong ito ng pagberdik sa 4 na pulis sa pagbatay nito sa mag-ama sa kanilang drug operations ay naway ang patas ng hustisya ay nailabas sa mga ito at napanagot sa kanilang krimen at paglabag sa karapatang pantao. Lubos na tinanggap ito ng CHR at maging DOJ sa pagpapanagot sa mga pulis sa kanilang mga nagawa, pang-abuso. So, yun. So, so sana ay nalapatan ng patos-hustisya itong 4 na pulis na ito at truly yung verdict dito ay dapat silang papanagutin doon sa kanilang kaso. So yun. So muli ay napanagot na naman at pinatunayan ng korte ang abusong hakbangin ng ating 4 na kapulisan na nilabag ang batas at karapatan pantao sa paghuli ng suspect sa droga na umabot sa kanilang pangmaslang. So ang ganitong uri ng hakbangin ng ating kapulisan ay hindi na bago at paulit-ulit na lamang itong issue sa hanay ng ating PNP. Yan. So kaya yun, napanagot na naman yung ilang kapulisan sa bagay nito. Kaya lang parang ang baba ng nung sentensya kapag ganyan yung nagiging kaso. Dapat lifetime imprisonment yan dahil murder yan kung salvage siya, murder yan. So hindi basta kung anong pagbas lang ang ginawa. So, kaya lang kung yun yung verdict ng korte, yun ang ating irerespeto. Pero mababa yan. Pero sa isang banda ay nabigyan ng hustisya yung mag-ama, yung biktima nitong mga pulis na ito. At sana yung maiwasan na ng ating PNP, yung mga umaabuso dyan na iwasan na yung pang-abuso, lalo-lalo na extrajudicial killing or salvaging. Na iwasan yung pang-abuso na nilalabag nila yung batas, karapatang pantao na nauwi sa pamamaslang. So, isa praktika yung good policing, good governance, na magpahiral ng peace and order na walang pang-abuso, hindi lumalabag sa karapatang pantao, hindi rin nilalabag yung batas o yung kanilang authority. So, yung grave abuse of authority, mga umahantong sa mabigat. So, kawawa yung tao, naglagay ng gobyerno yung tao, pero yung gobyerno, siyang pipinsala sa tao, hindi po protekta. So, mali. So, dapat ay maging malimi, maging mahusay, accountable sa trabaho ninyo kung paano nyo pairalin yung hustisya to against sa any crime, any criminality. So, sa iba't ibang klase ng krimen ay maglapat ng patos ng hustisya at hindi gumawa ng pang-abuso na kayo ay mapapahamak na mauwi sa ganyan, makulong, matanggal sa trabaho, o kaya masupil din ng ating kinauukulan. Kaya sana wag na iwasan na yung ganyang klase ng mga
ng mga pang-aabuso ng ating PNP. So huwag kayong matim, magabayan kayo ng ating Banda ng Santa Maria at kayo gumawa ng mabuting hakbangin at hindi gumawa kayo ng mapang-abusong hakbang para lamang sa peace and order. So hindi ito makabubuti ang abusong hakbangin in peace in order para lamang na masumpo ang kriminalidad. So hindi maganda yan at maging patas na masupil yung mga kriminal, anumang uri ito, at hindi yung kayo ay na pumapanig o nakakampihan o kayo nagagamit na sino mang matao laban doon sa mga kriminal. So maraming naglipanan ng mga kriminal, ang dapat nyo masupil. Sa halip na kayo ay makapagpang-abuso, kayo ay maglingkod ng mga sa gobyerno at supilin yung mga wastong kriminal. So we hope ang ating pamahalaan ay patuloy na magkaroon ng good governance with fair justice and human rights at walang konsintihan o whitewash in abuse of policing o abusive governance. Bagkos ay papanugutin kung hahakbang ng pang-abuso. Panatingin nating PNP straight at accountable at transparent na policing. At iwasan ang pang-abuso lalo na capital punishment like murder at maging homicides on mapatay nila ang sino mang suspect na kanilang abusong hakbangin o torture, etc. na or ma-set up nyo. So mahabag kayo, maawa kayo dun sa mga binibiktima nyo na kagaya rin noong nung yung mula dyan sa EJK at yung torture at mga nase-set up. So iwasan nyo na ma-net up kayo kasi mahirap yan. Kasi kapag na-net up kayo, para mo na rin silang pinatay kung mapakukulong mo sila ng habang buhay o masisira nyo yung buhay ng tao. Kaya pag-usayan nyo yung inyong trabaho para walang mapipirwisyo, maabuso in implementing fair justice, good governance with policy. So gabayan ang ating pamahalaan na lubos ang ating hanay ng PNP at buong pamahalaan para maiwasan nila ang abusong hakbangin lalo na sa kapulisan. Yan. Yung ating simbahan ay gabayan ng ating pamahalaan at to rule and govern in good governance at hindi nilalabag ang batas o maabuso sa tungkulin. Yan. So in our religious sana makagabay sila ng gusto sa ating pulis, sa ating gobyerno para yung ating pulis ay mayroong moral na paggabay, moral guidance with the church, with the religious organization or group, preacher, yan na para magabayan yung pamahalaan to govern good at hindi umaabuso. So ang natin magkaisa sa mabuting pamumuhay from government and civil society. Yan. So muli ang kaliwanagan ni Bandan na Santa Maria ay magliwanag sa buong pamahalaan, mga Pilipino, yung pamahalaan mamahalan ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang bandaw at magpayaran ng patas ng justisya. Yung mamamayan sumunod sa pamahalaan, huwag labagin yung batas, at yung nasa pamahalaan huwag umabuso. Basta kayo makapumuhay tayo ng mapayapa at may kaayusan. Ngayon ay tayo ay makapagpapadali ng ating pag-unlad. So makapumuhay tayo ng may kapayapaan at kaunlaran. So ngayon ay hindi sa lahat ay yung tayo ay makapanampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos at maisa praktika natin ng mabuti, ng magaan ang mabuting balita kung magkakaroon tayo ng mahusay na lipunan. Yan. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you. Muli, sana ay nakapagsabaw si man at critics promotion ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa lagun. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.